Sa'king mahal, may balak kang agawin siya. Itsura pa lang, sa'kin lamang ka na. Akitin mo siya, siguradong magwawagi ka. Nakikiusap ako sa'yo, nagmamakaawa. Kunin mo na lahat sa akin, huwag lang siya. Kunin mo na lahat sa akin, huwag lang ang aking mahal. Alam kong kaya mong paibigin siya, sa'kin maagaw mo siya. Pakiusap ko sa'yo, magmahal ka na lang ng iba. Kunin mo na ang lahat sa akin, huwag lang ang aking mahal. Ikamamatay ng puso ko pag sa akin inagaw mo siya. Kikilala ko sa'yo, kasing-kising ng mahal ko. Siya na lang ang ibigin mo. Nakikiusap ako sa'yo, nagmamakaawa. Kunin mo na lahat sa akin, huwag lang siya. Kunin mo na ang lahat sa akin, huwag lang ang aking mahal. Alam kong kaya mong paibigin siya, sa'kin maagaw mo siya. Pakiusap ko sa'yo, magmahal ka na lang ng iba. Kunin mo na ang lahat sa akin, huwag lang ang aking mahal. Ikamamatay ng puso ko pag sa akin inagaw mo siya. Kunin mo na lahat sa akin. Oh, diba? Bonggang-bongga naman. Talagang birit ko na maximum revelation. Ang umpisa ng araw natin ngayon, Agosto 21, araw ng Thursday. Nakakaloka naman. Siyempre, yan si Jasmine Habonatia. From Manaoag, Pangasinan, ang simpleng diva biritera ng Manaoag. How is you? I'm good po. Oo, nakakaloka. Umagang-umaga, nabirit ka. Diba? Sanay ka na ba talagang nabirit ng umaga? Hindi po, medyo ano lang po. Oo. Parang malat-malat pa siya pero hindi halata. Hindi halata kapag Oo. nakakanta ka. Ilang taon ka nung nag-start kang kumanta? Na ano po nila mama yung boses ko nung 3 years old po. 3 years years old pa pa lang. lang. Yes. Kumakanta ka na. Anong unang kanta yung maalala mong inawit mo? London Bridge? Or ABC? Oo. Aha. Ano? Naalala mo pa ba? Hindi na. Hindi Oo, na baka kasi, naalala ng nanay mo. Ano Oo. pong una niyang natutunang kanta, mother?
Wala Oh, po pati yung... siya, nakalimutan niya. Ay, Hindi daw, pala hindi siya. siya ang Nasaan ang mother mami. mo? Mother, Madi, pa-comment. oo, pa-comment naman yung una niyang nakanta. Yes. Oo. Ikaw ba ay nasali din sa mga kompetisyon? Yes po, sa school din po and outside the school po. Social. Ilang taon ka na ngayon? 17 po. 17? 3, 4, 5, Yes 6, po. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Ano ka ba? 15, Di 16, parang ano? 14 10 years. Mm. Tama? 14 Oo. years ka na palang kumakanta. Kanta. Merong training ka ba talaga? O sarili mo lang na nagpa-practice ka ganon? Training din po. Tinuturuan po kami ni Coach Kath. Oo. Nang ano? Saan siya? Oo, si Coach. Sa tinig at ano yun? Tama Tinig ba? at musika po. Tinig at musika. Mahiyain ka. Oo. Pero kapag nahawakan mo na yung microphone, nag-start ka. Nanlalamon. Nanlalamon ka. Totoo. Nanalo ka na sa mga kompetisyong sinalihan mo. Sa school po. School base, oo. Yes po. Pero dito sa mga pang paglabas na ng Labas school, na ng hindi school. na. Wala pa po. Wala. pa. Pero nagpe-place ka naman. Hindi pa rin po. Hindi ka Hindi pa rin. Sa ganyang boses, hindi ka Oo. nagpe-place sa Pangasinan? Kailan ka ba Hindi pa. nag-start na sumali ng ng outside school na singing competition? Oo. Grade 9 po ata. Or Grade grade 10. Oo, Ah, sa so school pa lang parang- to. Ay nung paglabas na Oo. ng school yon. Yes po. Pero sa mga school competitions, nananalo ka talaga. Yes po. Okay. Syempre, alam mo yung kailangan you have to go outside kasi of your comfort Oo. zone. Doon mo talaga malalaman kung saan ka na, di ba? At saka Yung galing mo. oo, baka malay natin, kailangan lang nating hasain pa ng gusto. Kasi Oo. recently lang siya grade Oo. 10 or di parang ano lang, 1 year pa lang, 2 years pa lang ang start, nung nag-start Oo, ka. nag-start ka. Tama, no? Yes po. Kasi Oh. marami talaga magagaling na kumanta dyan sa Pangasinan. I know, right? Yeah, ganyan Wow. talaga kami. Kami, oo nga, hindi ko nga alam na may mga, itong kababayan ko from Manawag pa. Oo, alam namin diba? magagaling kami, no ka ba? What? Ang lakas ng loob! Fairness. Oo. So, yung mga sinasalihan mo, bakit sa tingin mo so far wala ka pang napapanalunan dun sa outside of school? Siguro po, may kailangan pa po akong i-improve sa sarili ko para po sa susunod is ready na. Oo. Oo. Pero ang ganda ng boses mo, Oh, ha? thank you po. Napakasimple. Angeline King to Thank you actually. po. Oo, Tunog. Oo, Oo, alam mo diba? pag ikaw talaga nakikinig ka ng mga nakantang ganyan, ang dami mong tunog na naaalala. Ako naalala ko sa kanya si J.M. Basco. Diyos. Artista. Oh, hindi. Pero yung Diba? Angeline, yung ano kasi kasagsagan nung unang competition din ni Angeline, ganyan din yung Oo. mga tinig-tinig niya noon. Si Angeline ba talaga ang favorite singer mo? Yes po. Oh, sabi Kaya na naman eh. pala. Kaya pala. Yun na yun. Siguro, Mm. syempre, kailangan mong hanapin muna yung tunog mo. Oo. O, yung sarili mong tunog. Para may distinction, kumbaga, kapag nasali ka, ay, katunog ni Angeline yan, kaya wag. Angelica, grabe. Oo, ni Angeline yan, kaya wag muna. Dapat hanap mo muna yung sarili mong tinig, Tinig. sabi nga Oo. nila, para may distinction. At saka bata ka pa, marami ka pang pwedeng Oo, explore. marami ka Saka- pang kakaining Bigas. kanin. Oo, kanin. Ano siya, manok? Manok. Okay. Hindi, pero sa family nyo ba, talagang family of singer kayo o ikaw lang yung talagang nakitaan ng Family talento? singer po talaga. Oh! So from the lola to the Yes. lolo. Po. Ah, Nakanta. Father side po. sa Sa father father side. side, Sa mother yes. side, ano? Dancer? Hindi. Wala. Wala. Oo, sige, Wala. sige. Mga ano lang. Turuan natin sila. So, lola mo ang pinakaunang nakanta talaga. Yes po. Tapos, nakuha ng father mo. Opo. Tapos, ikaw lang ba sa magkakapatid ang kumakanta? Only child po ako. Oh! Only child, nasa kanya lahat. So nasa yun, isa kang pinagpalang bata. Lahat na Oo. nasa yun na. Oo. Galing Diba, naman ang ng batang galing. ito. Ikaw na Thank talaga. you. Anong favorite na mga genre mo talagang kinakanta? Yung mga ganito? Yes. Mga ballad? Yes po. Nagsusulat ka din? Hindi po. Pero may Hindi. balak. Soon po. Soon, oo, malay malay natin. natin. Oo. Hindi Oo. naman Anong pwedeng- pinaka-first na natutunan mong kanta na ibinibirit mo talaga? Yung ngayon po, by Golden Cañedo po. Ay, totoo ba? Sige nga, kantahin mo nga. Ayun. 1, 2, 3, go golden. 5, Pwede po yung ano na lang. Yung chorus? Hindi po. Ano? Yung pusong ligaw na. Sige, sige, go, go. Go. Pakinggan nga natin yung pusong ligaw. Sige, 1, 2, 3, go. Ikaw pa rin
Ang hanap ng pusong ligaw, ikaw ang patutunguhan at pupuntahan. Pag-ibig mo ang hanap ng pusong ligaw, mula noon, bukas at kailan pa man. Ay, Jonah naman yan. Diba, oo, Mahilig ka sa mga Jonah. Piritera talaga, no? Alam mo- Sarah naman. Sarah o Clarice o Morissette. May kanta ka ba ni Morissette? Yung akin ka na lang. Go. Kaya ba? Akin. Iti-train kita later. May pag-train, Oo. nakakatuwa naman. Batiin mo naman yung mga nagtitrain Oo, sa'yo, ito. yung mga sumusuporta sa'yo palagi. Thank you po kay Coach Kath. And thank you rin po sa lahat ng sumusuporta sa amin. And especially po kay... Ala, nakalimutan Ayan mo na nga, sabi niya, Ayan, meron ayan. tayong ano dito. May sulat pala. Sulat tayo Kay- dito. Galing kay Madam Angge. I would like to thank you, my family, especially my parents, relatives, and friends. Our MNHS family, Ma'am Daisy Seguin Mayola, our principal, and to our mayors, Doc Ming Rosario, and to Tinig Musika family, and to our coach. Thank you po. Ayun. Ang school mo. Anong school yun? Manawag National High School Ayan. po. MNHS. MNHS. Oo. Sa likod yan ng... Manawag. Ah. Doon ka rin ba nag-aral? Hindi, pero doon kasi nagtuturo yung pinsan ko. Di ba? Marami kayong kumakanta doon. Meron naman po, marami naman. Marami. din. So may koral kayo. Mm. Opo. Kasali ka sa koral? Church po. Sa Ah, sa church ka church. nagkokoral. O anong mga kanta sa church ang mga alam mo? Bukal na pag-ibig. Sige nga. Kantahin mo nga yung bukal. Kailangan ni Angelica ngayon yan eh. Sige nga. Oo, One. feeling ko. Oo, feeling ko din. Kailangan natin. 1, 2, 3, go. Bukal na pag-ibig sa ating tumatal at manahang langit sa bunyi pagtangal. Bigyan ng kalinga sa aking tumatal at manahang labis. Grabe, di ba? Huy, Sorry, Ano na? sorry. nakakaloka Nadala ka. ako kasi yung echo rin. Nadala ka. Nadala. Sana pala kinuha ka na rin. Uy, wag naman. Wala akong pagkakatakan dito. Sabi yun tatakot pala. ka. Nadala ka pala eh. Nadala. Paano pag bigla kang kinuha? Wag mo na, Lord. Hindi, sabi Steady nila ka ayaw, lang. ayaw ka pa daw nila. Marami ka pang minus points. Kailangan mag-plus points ka Mag-plus muna. points muna ako. Abutin ko muna ang 60. Yes. Saan ka Wow. nila pwedeng ma-invite kung gusto Oo. nilang kumanta sa mga events, Events, ganyan, birthday. O baka may social media Ano ang ka. pangalan mo sa social Mm-mm. media? Jasmine Habunitalia po. Sa Sa Facebook. FB. Ah, FB yan. po. FB. Yan na siya. Tama ba yung spelling? Jasmine Habonitalia. Habonitalia. Habonatilia. Habonitalia po. Ay, Habonitalia. baliktad! Haboni. Talia. Talia. Yes Hindi po. Habonatilia. Haboni. Talia. Yes po. Correct natin yan. ang lola mo, ang pangalan, Talia. Oo, kasi Habonitalia. Astig ka Oh, talaga. 'di ba? So Talia pala ang pangalan ng lola mo. Oo. Tapos yung tatay mo, hanak ni Talia. Galing. Ang galing. Hindi ko kinaya. Diba? Yan. Oo Basta nga. hanapin po natin siya. Pagbaliktarin lang po natin yung Yung I I sa sa A. A. So, Habonitalia. Yan. Para mapakinggan siya sa mga events like kasal. Malay mo, nakanta ka na ba sa kasal? Kasal. Hindi po po. Oo. Try natin yan kasi Malay alam mo. ko maraming nanonood ngayon na pwedeng Oo. ikasal. Soonest, kukunin ka nila. Yeah, bukas na yan siya. Ang bilis naman. Bursting with joy pa rin ang Thursday natin sa Morning Balitaktakan. Mayat. Yeah. Mayat nga talaga. Grabe. Grabe, Diba? busog ah. Busog. Kape. Bursting with joy. Joy, ibang Yung burst. aking Oh, tiyan tiyan. ngayon. Pero mas bursting with joy dahil aalalahanin natin ang isang kaganapan nung nakaraan na hanggang ngayon hindi pa nawawala talaga. Ay, oo. Hanggang ngayon. Kaya alamin nga natin ano bang ganap ngayong araw na to sa Anong Ganap?
August 21, humihinto tayo sandali para alalahanin ang isang taong nag-alay ng lahat para sa bayan, si Benigno Ninoy Aquino Jr. Ito ang Ninoy Aquino Day, isang espesyal na non-working holiday na ipinasa sa bisa ng Republic Act 9256 noong 2004 bilang pagkilala sa kanyang buhay at sakripisyo. Pero sino nga ba si Ninoy? Bata pa lang, alam na niya ang kahulugan ng paglilingkod. Naging journalist, mayor ng Concepcion, governor ng Tarlac, at sa edad na 35, isa sa pinakabatang senator ng Pilipinas. Bilang senator, hindi siya puro salita lang. Ilan sa kanyang mga ipinaglaban ay ang Study Now, Pay Later program para mas marami ang makapag-aral. Ang Magna Carta of Labor na nagbigay ng proteksyon sa mga manggagawa at ang National Investment Code para mas umunlad ng ekonomiya at dumami ang trabaho. Laging malinaw ang kanyang paninindigan. Ang politika ay dapat maglingkod sa tao, hindi sa iidan lamang. Ngunit higit sa mga batas, kilala si Ninoy bilang pinakamalakas na boses ng oposisyon noong martial law. For 7 years, I was not allowed to see the moon and the stars. Kahit nakulong ng halos 7 taon, hindi siya tumigil sa paniniwala na may pag-asa ang Pilipino. Noong 1980, pinayagan siyang magpunta sa Amerika para magpagamot. And I just received the Supreme Court paper approving. Doon siya nagpatuloy magsalita laban sa diktatura at kahit alam niyang delikado, pinili niyang bumalik sa Pilipinas. Ngunit hindi na siya nakalabas ng buhay sa eroplano. Pinatay si Ninoy bago pa man siya muling makapagsalita sa kanyang bayan. Ang kanyang pagkamatay ang nagpagising sa isang buong bansa. Mula sa takot, nabuo ang tapang. Mula sa katahimikan, lumakas ang tinig ng milyong-milyong Pilipino. 4 na taon matapos ang kanyang sakripisyo, nagtagumpay ang People Power Revolution. Bumalik ang demokrasya at napatunayang totoo ang kanyang mga salita. The Filipino is worth dying for. Ngayon, tuwing Ninoy Aquino Day, hindi lang natin inaalala ang kanyang pagkamatay. Inaalala natin ang kanyang pananaw, ang kanyang tapang, at ang kanyang pagmamahal sa bayan. Isa itong paalala na ang kalayaan at demokrasya na tinatamasa natin ngayon ay may kaakibat na dugo at sakripisyo. At sa bawat Pilipino, isang tanong ang nananatili. Kung si Ninoy ay handang ibigay ang kanyang buhay para sa bayan, ano naman kaya ang kaya nating ialay para sa kinabukasan ng Pilipinas? Ngayon pala ang Ninoy Aquino Day, Agosto 21. Pero sa katanungan niyang, ano nga ba ang kaya nating ialay para sa kinabukasan ng Pilipinas? Ang aking ganda. Why not? Oo. Yan yung kaya kong sorry. Oo, sorry, yun lang talaga yung sorry, kaya not for sorry. now. Etong mukha lang na to yung kaya ko talagang i-offer. Oo. Ikaw? Ako, siguro ang kaya kong ialay, yung 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 trabaho mo trabaho ngayon. ko, oo. Yun, Oo. isa na yun sa nagagawa ko ngayon na natutulungan ko, hindi lang yung mga nasa paligid ko, Yes, kundi exactly. yung whole nation. Yung Oo. nakalap ka ng mga balita, natulong ka sa mga nangangailangang marinig ang mga boses dahil sila'y wala nito. Ikaw ang bumuboses para sa kanila. At Tama. yan ay ginagawa mo para sa kinabukasan ng ating bayan. Totoo. So ang tawag sa'yo ay Apo ni Ninoy. Apo ni Eme Nino. lang. Hindi, pero grabe, no? Hindi lang siya basta naging isang Aquino lang siya or something Oo. kasi ang dami niyang nagawa. Yes, isa siyang inspirasyon para sa karamihan din hanggang sa mga panahong ito. Anyway, mga ka-MB, yan pa lang ang umpisa ng ating kasiyahan dito sa Morning Balitaktakan. Dahil mamaya naman, mga balita ang ating tutunghayan na nakalap ng Luzon Headlines. Kung saan nga po, naku po, isa na namang bata po ang nawawala dahil
nalunod daw Oh, ito. my goodness. At dahil yan, sa nagkayayaan lang naman sila ng mga kaklase nilang maligo. Ay, ngayon, Diyos ganito me, tayo. oo. Oo nga, nakakaawa po. Ano pa? At hindi lang po yan, dahil nais din ng, what do you call this Ano? one? What you call it? What you call it? Yeah, na parang lagyan ng extension yung Rakshad kung 'di ba bali-balita nga yung mga issue natin Rakshad ngayon. extension, Yung saan Rakshad yan? extension dito sa Tuba Benguet. Oh, Araso. Pero Oo, may oo, mga oo. ibang eksperto naman na may paliwanag din regarding dito sa matter na to. Malalaman natin yan mamaya. At hindi lang yan. Oo. Dahil mamaya mapapanood din natin ang isang nakaka-inspired na kwento, hindi lamang ni Nakaka-inspire. Oo, nakaka-inspire na kwento ni Methuselah at hindi lang yun, pati yung kanyang nanay. Yes, nako napanood, naluha ako talaga. Naiyak Oo, talaga. Kaya panoorin natin yan mamaya. Mas sasaya pa yung ating pagbabalik dahil meron pa tayong isang singer na mapapakinggan mamaya sa O, di ba? Oo, kataas din siguro ng boses nito. Galing din siyang Manawag. Manawag, dako talaga Oy, Manawag. At syempre, ang ating balitaktakan question na ngayon ay pinag-uusapan na. Alam mo yung pagdating sa kalsada, lalo na kapag naulan, na kalsada, may mga sasakyan. Tapos imbis na tumigil sila, binibilisan pa para mabasa yung mga nandoon, mga pedestrian. Totoo nga, gumagano Ay, yung tubig. Oh. Naku, pag-uusapan natin mamaya sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Bases Conversion and Development Authority, a prime mover of national development. We transform former military bases and properties into premier centers of economic growth. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Center Point Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Bulok, maliliit, at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encom Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang iniwan nitong pinsala ang pagbulusok sa aking kinatatayuan ng COMELEC ang bilangan Anong pananalasa ng bagyong Chemical na ginagamit sa pagmimina. na makakapagpabuti sa buhay ng dating tennis court ng Baguio Athletic Court ng El Nino na nararanasan Sa sakyan dito sa bangin. Nang matumba ang poste. ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines.
August 21, 2025. Narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Pinaghahanap ngayon sa bayan ng Banawe, Ifugao ang isang 6 na taong gulang na batang lalaki na nalunod kahapon. Ang biktima naligos sa ilog matapos yayain ito ng kanyang mga kaklase. Magbabalita, Vanessa Bugdok. Pasado 1:00 ng hapon kahapon, August 19, napaulat ang pagkalunod at pagkawala ng isang 6 na taong gulang na batang lalaki sa bayan ng Banawe, Ifugao. Ayon sa mga otoridad, nawala raw ito matapos maligo sa ilog sa barangay Cambulo. Yung bata, pumunta sila sa river to have a swimming at noon time. Medyo marami sila. Opo. Tapos yung victim, when he is about to go to a stone to jump sa pool, medyo na-slip siya at pumunta sa strong current. Sinubukan pa raw siyang isalba ng 4 nitong kaklase pero nabigo ang mga ito. Agad namang nagsagawa ng search and rescue operation ng mga otoridad, katuwang ang iba pang mga ahensya. Pero makalipas ang ilang oras, bigo silang mahanap ang biktima. After the LGU received a report from that barangay at around 4 o'clock in the afternoon, we sent immediately we have conducted immediately a rescue operation until night time, but unluckily it was not yet found. It was coordinated with the different barangay where the river is passing, so that they will join in the search. So kasi ang pagtingin pa nila, siguradong hindi pa lumalayo kasi hindi naman masyadong malakas yung tubig. Dahil sa insidente, pinaigting ang pagbabantay sa ilog para hindi ito muling maulit. Nananawagan na rin ang pamahalaang bayan sa mga residente para sa kanilang aktibong kooperasyon sa paghahanap sa biktima. Samantala, patuloy pa rin pinaghanap ang 20 anyos na lalaking nalunod sa Amburayan River sa bayan ng Atok, Benguet. Napaulat itong nalunod at tinangay ng malakas na agos noong 5 ng Agosto. Dahil dito pinalawak pa ng mga rescuers ang kanilang search area. Malaking hamon pa rin sa mga otoridad ang malakas na agos at lawak ng Amburayan River. Patuloy naman ang panawagan ng mga otoridad sa publiko na magdoble ingat at hanggat maaari ay iwasan ang paglangoy sa ilog, lalo na kung malakas ang agos ng tubig. Vanessa Bugtong, RNG News. Target ng DPWH na pahabain pa ang rockshed sa Cannon Road. Ang nasabing proyekto na isimulan sa susunod na taon. Magbabalita, Charles Nicolimon. Biyaheng Camp 6 Tuba Benguet hanggang Baguio City, si Rolando. Dito, araw-araw siyang dumadaan sa kahabaan ng Sitio Camp 6, Barangay Camp 4, Tuba Benguet, kung saan matatagpuan ang itinayong rock shed. Pero dahil sa serye ng pagguho ng lupa nung kasagsagan ng habagat, labis na naapektuhan ang kita at biyahe nito. Mahirapan yung mga pasayros namin na kasi hindi kami makapunta hindi namin makuha sila, naglalakad sila. Yun ang nakakatakot kasi hanggang sa may tuhod yung baha. Bagamat mayroong itinayong rock shed, isinara pa rin ang Cannon Road dahil sa serye ng pagguho ng lupa. Mabuti raw sana kung hinabaan pa ang rock shed. Mas maganda kung i-extend nila kasi yung unahan, yun at talagang dinadaanan ng putik galing sa taas. Kung na-extend sana yun ng mga 15 meters, ayos lang. Ayon sa DPWH Cordillera, 248 meters daw dapat ang haba ng nasabing struktura. Pero dahil binawasan daw ang pondo noon para dito, hindi na nagawa pang masunod ang orihinal na plano. Ang rock shed kasi na yun actually is ang total cost noon supposedly is 446 million if I'm not mistaken, with a length of 248 meters. Kaya lang due to limited fiscal space,
Ang lumabas na pundo noong time na maumpisahan yun is 274 million. Kaya naputo lang doon sa, actually doon is may dapat sana magawa doon hanggang doon sa may recent lang nag-slide. Dahil dito, 97 meters na haba muli ng rock shed ang target nilang gawin sa taong 2026 para makumpleto ang 248 meters na haba ng rock shed. Ang nasabing proyekto ay nagkakahalaga raw ng 240 million pesos. Pero depende pa raw ang magiging pasya rito sa pagtalakay sa 2026 national budget ng Kongreso at Senado. Bago raw ito may sa katuparan, kailangan muna nilang ayusin ang gumuhong riprap sa dulo ng rock shed. We have requested funding from the Calamity Fund and we are still waiting for the release. So, yung 2026, iba naman yung continuation for the rock shed so that we can successfully protect the whole stretch as per yung study na ginawa. Pero babala ni Engineer Bonifacio de la Peña, kailangan munang matugunan ang issue sa slope protection sa itaas na bahagi ng rock shed. I just hope na before anything will be removed, dapat may temporary slope protection. And ang magdidetermine ng protection na yon will be the stability analysis. Yung lalim ng slope protection na yon will be the stability analysis. Dagdag pa niya, wala rin daw ginawang temporary slope protection sa nasabing proyekto. Temporary slope protection is replacement ng lupa na inalis mo eh. And the soil that is there before, inalis mo, that's why it became unstable. Pero ano magre-replace doon? The stability analysis. The temporary slope protection, sana. Wala nangyari doon. Walang temporary slope protection yung area. Ang nasabing pondo para sa extension ng rock shed ay isinama na sa regional budget proposal ng DPWH Cordillera na inendorso ng Regional Development Council para maisama ito sa 2026 National Expenditure Program. Charles Nicolimon, RNG News. Isang 12 taong gulang na bata sa Baguio City ang patuloy na umaasa sa makina na bumubuhay sa kanya. Sa kabila ng kondisyon, hindi kailanman nawala ang pag-ibig at pag-aalaga ng kanyang ina. Alamin yan sa kwento ni Ron Marana. Madaling araw pa lang gising na si Mariel sa kanilang bahay sa Barangay City Camp Central, Baguio City. Anya, maaga pa lang dapat nang matapos ang mga gawaing bahay. Ang buong araw kasi nito, inilalaan niya sa pag-aalaga ng kanyang anak na si Methosila na mayroong sakit na subacute sclerosing panencephalitis. Pero hindi raw ganito dati ang sitwasyon ng kanyang anak. Anong gusto kay Lola? Bike. Sabihin mo, Lola? Bike. Bike? O sabihin mo, Lola? Bike, padala mo. Masiyahin at bibong bata noon si Methosila. Pero noong 5 taong gulang na ito, mayroon na siyang napansin sa kanyang anak. Pag nagsasalita siya, napuputol. Hindi diretso. Pag naglalakad siya, bigla siyang magsha-shutdown. Pag may hawakan siyang bagay, nabibitawan niya. Yung mata niya laging inaantok na hindi naman. Tapos pag kumakain siya o nagsasalita o gutom siya, Mama, gutom ako, yun ang normal. Ang sabi niya, Mama, gutom ako. Dahil dito, minabuting ipatingin nila si Methosila sa mga doktor at dito natukoy ang kanyang sakit. Nung na-diagnose ni Dr. Hano nga yung subacute sclerosing panencephalitis. Virus yun ng tigdas na umakyat sa utak niya. Ngayon, so syempre, normal yung pinanganak-anak ko eh. So,
Napaka-rare daw yun. Ang sabi ni Doc, sa 100,000 na bata, 1 or 2 ang matatamaan sa ganong sakit. Dahil sa kanyang sakit, hindi na siya nakapag-aral o nakapaglaro man lang. Ngayong 12 taong gulang na siya, tanging ang kwarto at kamang ito na lang ang kanyang naging mundo. Sa makina na lang at pag-aaruga ng kanyang pamilya, nakasalalay si Methuselah. Sa bawat tunog ng makina, nagbibigay siya ng pag-asang makapiling pa ang kanyang mga kapamilya. Hindi ko matanggap nung una. Pero habang tumatagal, sabi ko, ito yung binigyan mo problema, Lord. Maluwag kong tatanggapin. Una, hindi siya hindi basta-bastang tanggapin kasi normal siya eh. Namiss ko yung, Mama, Mama, gutom na ako. Mama, gusto ko ng milk. Mama, mag-school ako. Hindi na niya naranasan yun. Gustuhin man ni Mariel na makapagtrabaho, hindi nito kayang iwan ang kanyang anak. Kaya naman ang kanyang asawa, nagtatrabaho bilang isang food delivery rider. Pero sa laki ng kanilang gastusin at pangangailangan, hindi sapat ang kanilang kinikita. Lumalapit ako sa kung mga government, ganun. Lumalapit ako kung saan-saan para lang matustusan mo pangangailangan ng anak mo. Kahit maraming bash na naririnig namin. Maraming pag-down sa amin na bakit ka pang manlilimos? Ba't di mo nalang isuko yung anak mo? Kami daw mag-asawa nagpapahirap sa anak namin. Ang sakit yun para sa amin. Pero syempre, humihinga pa yung anak namin. Kaya ilalaban namin hanggang dulo. Sa kabila ng pagod, hirap at panghuhusga, nananatiling matibay ang loob ni Mariel para kay Methuselah. Bilang nanay, ano ba naman ako? Dito ka muna sa akin. Alagaan kita. Kahit na may oras na papagod si Mama, tao lang naman ako napapagod. Pero pahinga lang. Laban ulit. Laban ulit, halikan mo lang anak mo. Papagod, iiyak. Bangon ulit, asikasuhin. Sa mga nais tumulong, maaaring ipaabot ang suporta sa pamamagitan ng GCash number na 0977-650-8196 o makipag-ugnayan sa Facebook account ni Mariel. Gaano man kaliit o kalaki ang halaga, malaking tulong na daw ito ayon kay Mariel para madugtungan ang buhay ni Methuselah. Ron Maranan, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons.
Zara Music, bringing music closer to your hearts. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Magandang tanghali sa ating lahat at welcome ho dito sa ating programang Hotspot ngayong ika-15 ng PDEA at pati na rin ang PNP. Babantayan dito ay yung talagang mga aftershock. Charles Nicolimon, magandang tanghali po sa ating Ano yan? Uy, nagbabalik. Nagbabalik tayo. Nagbabalik na pala tayo. Hindi niyo sinabi. Nakita tuloy yung dance step ko. Paano yung dance step mo? Dapat wide kasi yan, sir. Oo. Para nakita yung paa. Hindi yung close up. Ganun ba yun? Ganun dapat. Diba? Happy. Talagang bursting with energy and joy pa rin tayo sa ating pagbabalik. Dito! Sa morning, balitaktakan. Kasi kung burst ang pinag-uusapan, meron siyang katunog. Tulad ng? Splash. Burst and splash? Parang iisa lang yung parang gano'n, meaning. No? Meaning, burst. yeah. Tapos iba kasi, pag may nag-burst, may mag-i-splash. Speaking of splash, ngayon kasi, no, pag tag-ulan, may mga puddles. Alam mo ang puddles? Yeah. Pinaglalaroan niya ni Peppa Pig. I want to play the puddle. Sabi niya. That's different. Iba ba yun? Iba yun. Yun, puddle. Puddle. Yes, yung sa kalsada, may mga patubig-tubig na mga ganyan. Minsan, may mga trigger happy na mga driver. Totoo. Imbis na... Hindi. Bagalan. Yung pagdaan doon para hindi mas-plus yung mga pedestrian. Binibilisan. Katuwaan yata nila talagang makita ang mga katulad nating walang sasakyan na mabasa habang naglalakad sa kalsada. Naku, alamin nga natin yung katanungan natin dito sa Balitaktakan. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions and insinuations made by the host or guest do not reflect those of the show, the management, and the network. Ano nga ba ang ating katanungan ngayong Thursday morning? Ano nga ba ang ating katanungan? Dapat bang isama sa regulasyong pantrapiko ang pag-iwas ng mga driver sa pag-splash ng tubig ulan sa mga tao sa kalsada pag sila ay nagmamaneho? You know what? The good thing is, nakapasa na sa first reading ang isang ordinansang isinulong ni Councilor Bilog noong Agosto 4. Yan nga yung splash no more. Diba? Na ordinansa na naglalayon na sabihan ang mga driver na kailangan nilang bagalan ang pagmamaneho nila or pagpapatakbo ng sasakyan kapag merong puddle sa kalsada para iwas na mabasa ang mga pedestrian. Oo, tsaka ano ba naman yung bagalan mo lang? Sabi ko nga, kung may sasakyan din lang ako, hahanapin talaga kita, maglalagay ako ng water sa kalsada, i-splash ko din siya sa'yo. Tsaka ano kasi, syempre dito sa lungsod ng Baguio, laging umuulan, ganyan-ganyan. Marami pa rin naiipong tubig doon sa kalsada, hindi dumadaloy sa kung saang kanal. Tapos ang nakakaloka pa, hindi lang naman kung sino,
estudyante yung talagang number one na nabibiktimang naglalakad sa kalsada. Tama. Wag naman sanang ganun. Pero buti na nga lang, sa ordinansang ito, sa first offense, mga ka-MB, ay meron ka ng warning at citation. Second offense naman, 500 pesos ang multa mo. Third offense, 1,000 pesos yan. At mandatory na kailangan mong pumunta sa traffic, ano kasing tawag mo doon? Traffic courtesy seminar. Mandatory dapat yan. Tapos yung fourth at saka yung mga subsequent na mga offenses mo, 2,000 pesos plus at least 8 hours na community service. Dapat lang. So paano ba natin sila mahuhuli kung sakali uso na ang cellphone ngayon? Picturean nyo. Videoan nyo para mahanap yung may-ari ng sasakyan. Yan, plate number. Syempre, nabiktima kayo. Alangan naman na hayaan natin. Exactly. Lagi na lang ganyan. Nasubukan kong na-splash yan ng ganyan dati sa may Trancoville. Naglalakad ako dito sa may Trancoville bridge. Dito sidewalk sa bridge. I was walking there and there's a lot of puddle. And then this car suddenly went, speeding into the road. And it splashed the water and it went to me. And I was like, oh my goodness, I'm wet. You what? I was wet and I went to the jeepney. I rode the jeepney while my clothes are wet. Imagine the frustration that I had during those time. Don't you think so? That's sad there. Oh my goodness. I'm just like Peppa Pig. Pero totoo. Pero kung sa akin naman maganda na may ordinansa, pero hihintayin pa ba nating magkaroon ng ordinansa kung tayong mga driver dapat disiplinado at alam natin yung maibibigay nating pahamak dun sa kapag umuulan tapos exactly. Kung ganyan din lang palang ugal, dapat ang matanggalan ng lisensya. Di ba? Okay naman pag lisensya ay matatanggal. Tanungin nga natin si yung isang kakilala natin. Si Ron. Si Ron. Kung ano. Hello po. Ay, isang magandang umaga dito sa gitna namin. Okay. Hello, good morning. Good Kamusta? morning po. Ayos lang naman, kakapasok ko lang, tatanungin agad ako. Yes, tanong, ano naman sa tingin mo yung dapat gawin dito sa ordinansa or sa mga taong itwa? Ako para sa akin, maganda naman yung ordinansang isinulong ni Councilor Bilog. Bale, siguro may mga ganun talagang driver na kailangan ng penalty para matuto sila. Pero aside from that, sana naman para maiwasan na tong mga water splash dito sa ating lungsod, sana man lang is maayos din sana yung mga kalsada and then yung kalsada din para walang naiipon dun sa mga butas-butas na mga daanan. Alam mo, exactly, that was my thought. Na hindi naman magkakaroon ng puddle kapag walang sira yung kalsada. Tama. At kapag maayos din yung drainage yung drainage natin. Alam mo ang drainage? Ha? Kanya? Drain. Yan yung nauubos ang edad. And drainage. Ay, nako, may kasama siya. Pero totoo yan talaga. Kapag alam natin talaga maganda yung pagdadaluyan ng tubig na hindi siya naiipon at hindi yung nagkokos na para maipon doon at kapag may dumaan na sasakyan, mabilis siya. May yung dumadaan, madamay nga. Tama! Sabi talaga niya, gigil na gigil si Rizal. Kasi nabasa, putik pa yung akin. Ay, sa'yo dati? Oo. Tapos naka-white pants ka pa. Yung nasubukan ka na bang ma-splashan ng mo? Hindi pa naman sa ngayon. Pero gusto mo bang matry? Bibili ako ng ayoko sasakyan. pa. Para lang itry natin. Tapos hintayin mo doon tayo sa Irisan. Ayaw mo? Ayaw ko. Ayaw mo pala. Anyway, mga ka-MP, Ron Maranan po, Barkada. Yes, hello MP po, Barkada. MP Barkada nyo, Ron Maranan. At makakasama nyo sa mga susunod na araw dito sa Morning Balitaktakan. Yes, dapat meron ka ng moniker. Dapat ang moniker mo. Ang nag-iisang, ha? May nasabi dito pero bawal po siya sa telebisyon. Mamaya malalaman natin sa mga susunod na araw ang moniker ni Ron Maranan. Pero meron ka. Tara Ron! Tara Ron! Sana may bago tayong segment. Gagawin talaga niya yan. Malapit na. Tara Ron! Paalis na po ako. May kanta siya. Tara Ron! Tara Ron! Kumakain ng turon. Tara Ron!
Tara-tararon. Ang dami mong Kumakain ng mahal Talk show na turon. naman, kakapasok ko lang dito. Okay lang Nako, yan. huwag na tayong kumanta kasi may kakantang mas magaling kaysa sa atin. Oo nga, huwag na nating sapawan kasi... Yes. Ayan. Alam ko naman na kaya kong sapawan, pero Wow. sige na nga. Diyos. Ako magiging ano lang ako dito, background dancer. Wow. Charot lang. Baka Tawagin na natin si Kimberly Honrado. Hello. Oo, dito ka. Dito ka, darling. Ayan, dyan sa gitna. Aba, I like your skirt. Ganda. Oh, this is a dress na? Yes po. Oh, that's pretty. Yan yung mga damitan ko din talaga eh. Ilang taon na si Kimberly? 17 years old po. 17 ka din. lang kayo. Taga Manawag ka din eh. Yes Oo, po. taga MNHS ka din. Yes po. Saan ka sa Manawag? Sapang po. Sapang? Yes. Get it. Pang. Sabi niya, Sapang. Hindi, Sapang. Sapang. Sa Sapang barangay yun. Sapang. Oo. Yes Ikaw po. matagal ka na rin nakanta, Kimberly. Yes po. Mga ilang taon ka nag-start? 5 years old po ako. Ang babata. Ang babata nung nag-start. Anong ginagawa mo nung 5 years old ka ron? Naglalaro sa labas. Buti ka pa naalala mo. Ako 5 years old ako nun. Hindi ko din alam kung anong ginagawa ko. Oh, anong year ba yun? Hindi pa ako. Wala pang nagagawang tama para sa edukasyon. Anong year ba anong 5 years old ka? So anyway, 1990 nung 5 ka, naalala mo ba yung pinaka-first na kanta na na-aral mo? Ages po. Oo, pangmalakasan. Pusyong, so long. Tama, perfect. Yun ba yun? Sa ano natin. Oo, kanina, yung pinaka-first, basang-basa sa ulan. Sayang na sayang po. Sayang na sayang, talaga. Meron siya. Ikaw. Ikaw nga. Pasample. Pasample nga, baka marinig natin. Sayang na sayang talaga dating pag-ibig na alay sa'yo. Sayang na sayang talaga dating pag-ibig na alay sa'yo. Grabe, ang buo ng boses mo. Grabe. Alam mo, parang nakalulon ng bilog na something. Ang buong-buo, no? Oo. Meron ka din classically trained ka din? Yes po. So nagko-choir ka din? Yes po. So magkasama kayo ni Hasmin. Hasmin! Oh, galing paano niyo. ang mga voicing ninyo bago kayo kumanta? Ganon? Yes po. Sige nga. Paano ba? Patry. Turuan mo kami. Go. Go lang. Niyo. Ron, ikaw. 1, 2, 3, go. Walang tatawa. 1, 2, 3, go. Me, Ikaw. Ikaw. Me. Mali. Mali, paano ba? Ganon. Tutong. Nasali ka din sa mga kompetisyon. Yes po. Nanalo ka na. Yes po. Alam ka naman na hindi. Sa labas? Yes O po. sa loob? Sa school po, ganun, and sa mga labas po ng... School. Para sa barangay. Alam mo, Yes may po. naalala ako sa kanilang dalawa ni Hasmin. Sino? Si Regine at saka yung may kakompetensya siya dati. Ever since daw mga bata sila na yung nagkakalaban. Malay mo, isa sa inyo magiging Regine in the future. Diba? The singing bird of Pangasinan. The singing bird. Songbird yung isa. The songbird. Songbird yun. Anong tagline mo? Kasi si Hasmin, simpleng diva, biretera. Ikaw? Ang kulot kontesera ng Manawag po. Ay, ang kulit kontesera ng Manawag! At, judges? Anyway, sa Pangasinan, nasali ka na. Yes po. Kamusta naman yung pagsali-sali mo? Okay lang po. Nanalo na. Oo nga. Sa labas? Hanggang grand finalist lang po. Uy, at least naka-grand finalist ka. Yung iba nga, panelist lang. Yung iba nga, nanunood lang ng ganyan. Ikaw, pero naka-grand finals ka. Saan ka ba? Nag-first runner-up siya? First runner-up po na. Saan? Saang contest?
Tomodachi. Tomodachi. Yan yung laro dati nung bata ka. Yung may mga hayop-hayop papakainin mo, Tomodachi. Hindi na namin yun naabutan, sorry. 2000. Oo, pero sa family nyo ba talagang family of singers kayo? Yes po. Si Mami? Hindi po kumakanta si Mami. Sino? Sa father ko po. Father side din. Father din? Bakit ang gagaling ng mga tatay? Ay, oo. O ikaw taga-Pangasinan ka, ba't di ka marunong? Hindi, kasi dito naman ako lumaki. Pero sa Pangasinan ako. So parang sinasabi mo yung mga taga dito hindi marunong kumanta. Hindi, ibang breed kasi ako. Anong breed? Long lost breed? Or loaf breed? Loaf breed. Anong breed ka? Loaf breed. Tinuruan ka ng tatay mo? Hindi ko pa po nakikita si Papa. Ay, I see. Nakita ka na niya? Hindi pa po. Hindi pa rin. Pero at least... Anong gusto mong gawin natin pag nakita natin? Tambangan? Hindi, pero at least naman nakuha mo ang kanyang talent. Kahit hindi mo siya nakikita, nasa talento mo na yung pagkakakilanlan mo sa kanya. Oo. In fairness, so pag naririnig namin ang boses mo, yung nai-imagine namin yung tatay mo. Diba? Why not? Why not naman? Oo, hindi naman. Only child ka din. Hindi po. Ilan ka? Bunso po ako. Dalawa lang po kami magkakapatid. Nakanta din yung ate, kuya? Kuya po. Ay, nakanta. So, masali rin sa competition? Dati po. Ano po kasi, ang talent po namin is dancing and singing po. Tapos ako, parang nagpaubaya na po siya sa singing. Nag-dance na po siya, tapos ako po sa singing. So dancer na si kuya. Total performer. Ilang taon na si kuya? 20 po. 20 anyos college student? Yes po. Okay. Nakakatuwa naman. So, pero kaya mo pang sumayaw ngayon? Hindi na po. Yung sayo ni Fetty Wap. Paano yun? Paano ba yung sayo ni Fetty Wap? Paano? Paano yun? Wala. Yung gano'n. Nakakatuwa. O baka may nais kang batiin. Oo. Go. Sige. Buksan mo lang yan. Buksan mo yan. Buksan mo ang kodigo mo. Prepared. Oo. Yes. Go. I would like to thank my family, especially my parents, relatives, and friends po. And our MNHS family, Ma'am Daisy Sigin Mayola, our principal, our teacher, and especially po sa advisor ko po, Sir Virgilio. Shout out sa iyo, Charis. Charis, parang ayaw mo pa. Sino pa? To our Mayor Doc Ming Rosario, and to the Tinig at Musika family, and to our coach, Ma'am Kat po. Tapos yung may competition ka daw, sabi ng nanay mo. Yes po. Ano yan? Upcoming competition, Youth Ambassador Performing Arts Festival in Vietnam po. Wow! Ay, kasama ka! Kasama ka nila, Hasmin din yung name. Hasmin, Aloha. Tsaka si Raven, kasama mo. Yes po. Tapos? December 7 and 8 po siya. Nabangan. Yan lang yung competition mo ngayon. Yes. Baka naman pwede ka din imbitahan sa mga okasyon. Saan ka pwedeng makontak? Sa mga mag-18th birthday, mga ikakasal po ngayon. Saan ka pwedeng makontak? Social accounts. Social media mo? Yung FB account ko na lang po, Kimberly Honrado po. Yan. Tamang spelling na po ito. Yan. Kimberly Honrado. Ikaw yung pamilya mo talaga, galing talaga sila sa mga judger. Bakit? Mga nagho-honrado sa mga kompetisyon. Wali. Ganon siya. Ayan, maraming salamat sa'yo. Mapapakinggan ka namin. Ang kakantahin mo ay kanta ni Cynthia. Tama? Yes po. Cynthia. Ito ba yung Yung kumaganon? Ano yun? Sorry, iba. Paano yun? May saka mo. Hindi. Si Cynthia. Yung sa Hollywood. Yung sa Hollywood. Basta yun. Saan? Ayun, tama. Diyos ko, please na. Akala ko nasisira natin ang umaga nila kapag nagkakanta tayo. Parang feeling ko pag siya yung kakanta, sirang-sira. Hindi yung araw, yung linggo.
Eme lang. Thank you so much. Maraming salamat. Oo, Kimberly, mapapakinggan ka namin. Pero bago tayo magtapos, nako, may mga nais po tayong pasalamatan na papunta na ngayon. Oo, kagaya na Yes, lamang yes. ng Pongtao Dashcam, located at Longlong La Trinidad, Benguet, Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. At we would also like to thank Homebound Furniture Plus, a Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor, office, and customized furniture. PhilGEM's accredited free ocular inspection with free assembly and minimal charge. Homebound Furniture Plus is on a mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. Oh, ikaw na. We would also like to thank Puerto de San Juan, your premier beach resort in San Juan, La Union. And hotel destination. And hotel destination. In San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. Yun lang. At Sawa with the most affordable prepaid fiber to home powered by Converge. Of course, Bases Conversion and Development Authority, a prime mover of national development. We transform former military bases and properties into premier centers of economic growth. Properties. Properties. And of course, happy birthday muna tayo kay Filipinas de Guzman. Oo, si Filipinas de Guzman. Yan talagang pangalan niya. Really? Oo, si Gina V. Diyan sa IFM Lawag. Happy birthday yan. Happy birthday sa'yo, Filipinas. Happy birthday po. And of course, happy birthday din kay, no, this should be in English. Okay. I would also like to greet happy birthday Suksan Wan Good na kapuntan sa pon. My friend, Puran Kongkun. Tama ba? Puran Kongkun, ti Thailand na kap. Paano bang, happy birthday sa Thai? Suksan Wan Good. Suksan Wan Good. Wan Good. Suksan Wan Good. Susuna kap. Miss you, Lau na. I will go to Thailand very, very soon. And we will sing for you. Say, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yung pa birthday to you. More. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alam mo, kukunin. Alam, galing niya. Naiinis ako. Pwede i-record na lang natin yung boses niya tapos pagkakanta lang ang boses. Pwede po ba siyang siyang mag-record for performer tapos ako mag-lip sync? Yes. Ang tig-tig-gur-gur, yung boses na. Oo, pero ang ganda. Alam mo, kukunin kita kapag kasal ko. Tiyare. Ang dami mo lang nasabihan ng ganyan, ha? Hindi ko pa nakuha. Iba-ibang kasal. Mga kaibigan, kasama niyo muli ngayong Bursting Thursday, ang nag-iisang bumbilya sa umaga, Miss. At nakasama niyo rin ngayong Thursday morning, ang nag-iisang baby girl ng R&G, Miss Angel Arcado. At makakasama nyo naman. At makakasama nyo pa rin si Ron Maranan sa mga susunod na araw dito sa Morning Balitaktakan! Mayat nga, once again, here is Miss Kimberly Honrado, ang kulot kontisera ng Manawag. Take it away! I've been walking with my face into the sun, weight on my shoulder, a bullet in my gun, walking eyes in the back of my head, just in case I have to run. I do what I can, when I can, what I can for my people.
If the clouds roll back and the stars fill the night, that's when I'm gonna stand up. Take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear them calling? Calling me to answer. Gonna keep on keeping on. I can feel it turn my bones. Early in the morning, before the sun begins to shine, we're gonna start moving towards that separating line. And when they come out of borders, you know I gotta make the mind. And I don't mind if I lose any blood on the way to salvation. And I'll fight with the strength that I got until I die. So I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear them calling? Calling me to answer. Gonna keep on keeping on. And I know fights around the bend might be hard to fight 'cause I'm alone. And I just might fail, but Lord knows I tried. Sure as I give up the sky. Stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear them calling? Calling me to answer. Gonna keep on keeping on. I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear them calling? Calling me to answer. Gonna keep on keeping on. I'm gonna stand up, take my people with me.